Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa buong buwan ng November 2024? Collective reading nga pala 'to. Pwedeng nangyayari na 'to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, eh, 'di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy tulad nito. Masculine at masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag niyo na pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. So, meron tayong masculine energy dito. Mukhang in a relationship naman siya. Masaya naman siya. Pero bakit ganun? Kung masaya, pero bakit bumabaliktad itong mga to? So alam ko na. Ang dating kasi, yung lalaki dito, pwedeng nagli-live-in sila ng partner niya o pwede rin hindi. Basta hindi siya kasal. Meron siyang girlfriend. Okay? In a relationship siya, hindi siya kasal, wala ring anak. So again, pwedeng nag-live-in pero hindi sila kasal. Alin man sa mga yun. O pwede rin walang live-in, basta hindi siya kasal. Wala ring anak. Kasi dito, parang in the past or recently, mukhang hindi sila nagkasundo. Hindi naman big issue, pero parang walang cooperation. Um, Parang feeling niya, in-under siya nung partner niya. Pero nakatayo pa rin siya, so ibig sabihin, kahit ganun yung nangyari, eh, hindi naging big deal. Kasi nga nag-let go siya agad dito nang nangyari. Hindi niya masyadong dinibdib. Okay? Yung nangyaring misunderstanding, miscommunication, o ina-under siya, pwede rin ganun. Nung babae. Bakit? Bakit may ganito tayo? Kasi, ang dating sa akin, may kabit yung lalaki. Kaloka, oh. Parang kilala nung babae. Kilala nito, kabit yung original. Hindi ko lang alam kung alam nung babae na original tong, kung kilala ba nung original yung kabit. Pero yung kabit kilala yung original. Kaloka, oh. So, ang dating sa akin, yung
parang di sila in good terms. Nitong lalaki at itong kabit niya. Sa November. For some reason. Parang playing safe kasi yung lalaki eh. Playing safe. Ayaw naman niya eh. Bitawan to. Hindi naman niya pala siniseryoso to. Hindi pa niya bitawan. Kaya hindi niya mabitawan kasi may nahuhot-hot yung lalaki dito sa babae. Kasi generous yung babae eh. Kind. So, tinitake advantage ng lalaki itong babaeng to. Tapos yung babae, hindi siya masaya sa kung ano meron sila. Kasi nga, hindi pa mahiwalayan itong lalaking to yung original niya. Kaloka. Siguro nagde-demand siya. Ay, demanding. Nagde-demand siya ng mga kung ano-ano doon sa lalaki. Pero, hindi nangyayari. Kaya ito, baliktad. Hindi siya masaya. Aha. So, maraming tao. Malilito ako. Okay, matanong dito. Kasi mukhang lalaki na yung naging bida sa kwento. Ito yung lalaki at yung kabit. Yun yung na-pick up nating energy eh. Ano kayang future nitong mga to? Diba? Ngayong November. Kasi November reading to. Ano mangyayari sa connection nila? So, ano mangyayari sa connection nila? Ayan, nakita nyo naman pangit tong card na tong dalawa sa kato. So, magiging miserable silang dalawa. Dahil hindi panig sa kanila ang kapalaran. Ayan itong presence ng strength. Na para bang kahit gano'n na hindi panig sa kanila yung kapalaran, hindi pa rin maghihiwalay yung mga yan. Nandiyan yung strength card, sad to say. Ngayon, itong 7 of Cups natin, feeling confused yung connection nila. Tulad dun sa yung kaninang spread dito. Diba yung lalaki? Hindi naman niya siniseryoso eh. Nuhututan lang niya oh. Tinitik advantage niya yung babae. Hindi rin masaya yung babae. For some reason. Kasi nga nagde-demand siya na siguro hiwalayan na nung partner niya yung original niya pero ayaw nung lalaki.
Kasi pag ganito maraming cups, sama-sama sila dyan sa cups na yan. Ibig sabihin, pagsasabay-sabayin pa rin ng lalaki yung dalawang babae. Magulo pa rin, chaotic pa rin yung connection sa November. Kasi hindi pa rin sila maghiwalay eh. Kahit na ganyan na maging miserable sila o kalbaryuhin. Eh sila pa rin. Sad to say. Pero ano lang naman to eh. November. So, who knows? Baka naman maiba pa yan. Sa December. So, ano pa ba? Ano pa maihahabol natin dito? Pero malaki din ang chance na hindi sila masyadong mag-uusap. Magiging disconnected sila sa isa't isa. Kaya nga may sadness dito. Kasi maraming priority yung lalaki eh. Hindi niya priority itong babae. Kasi nga pagsasabay-sabayin ng lalaki yung dalawang babae. Kaloka. Anyways, ito, tingnan natin. Ano pang masasabi dito? Ay. Punta na ba ako dito? Sige. Mamaya na lang yung zodiac sign. Ano pang masasabi dito? Respect. Reverse. Ano yun? Love. Oh! Well, ang tingin ko may chance pa dito ng transformation dahil sa rebirth. Transformation sa love. Babalik yung respect. So, ang dating sa akin, mga December siguro. Who knows? Pero, depende. Pero hindi to November. Kasi nga, sabi ko nga kanina, hindi pa maghiwalay yung mga yun. Pero ang sinasabi ko, extra message ay may chance pa. Hindi nga lang natin masabi kung kailan. Mamaya kukuha ko ng ibang deck. So, may chance pa pala ng reconciliation dito, oh. In a way na hihiwalayan nung lalaki yung kabit niya, may chance pa. Kailan kaya? Ayun. Ito. Kasi pag naghiwalay sila nung kabit, respetuhin na nung lalaki yung babae. Ibig sabihin, hindi na siya mangangabit ulit. Mag-stick to one na siya. So, kailan kaya? Pero sumama kasi tong card na to eh. Hindi naman to dapat kasama. Baka pag nabuntis yung yung original, hiwalayan niya yung kabit. So, pag nabuntis nung lalaki yung urig, hiwalayan niya yung kabit. Pwede rin ganon. O kapag nanganak na. So, dito talaga kasama, napasama lang. Ito kasi lang talaga yung dapat kong card eh. O deck. Anyways, kailan kaya maghihiwalay, di ba? Itong itong mga to. Around March, springtime. Di ko alam kung kailan yung springtime. Hanapin nyo na lang sa internet.
Kasi wala namang springtime sa atin. May springtime ba? Sa ibang bansa lang. Sa bagay, may mga Pilipino rin na nasa ibang bansa, di ba? So, around March, springtime, when you're truly ready for it. So, kung kailan talagang handa na yung iba sa inyo para mag-reconnect ulit. Pero again, kung dito March ay springtime. Kung hindi man tong dalawang to, ito. Ibig sabihin, hindi natin masasabi. Depende sa obserbasyon ng universe kung handa na ba yung iba sa inyo. Para ibalik yung person niya sa kanya o para magsama na ng habang buhay yung orig at yung lalaki. So again, itong last part depende sa obserbasyon ng universe o ng God. Pero sana nga ito na lang. At least ito, may time frame. Pag ito, wala eh. Ito yung possible partner dito ng Gemini. Ay, wait lang. Regardless kung sino kayo sa kwento na to, kung kayo yung original, lalaki, o yung kabit, ito yung partner, okay, ng Gemini. Virgo, kapwa niya Gemini. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po. Now.